Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Tingnan natin ay yung June 22 to June 28, 2025. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga not pa personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, Libra. Uy, create an altar or visit a power place to connect with the divine. Mukhang baka marami na sa inyo o may mga meron sa inyo na hindi na nakakalimot na, di ba? Baka kumaga tinatawag kayo, no, ng taas. O kaya may mga pinagdadaanan kayo na problema sa ngayon o may mga pagdadaanan kayo, siguro this is the time na kailangan mo ata ng guidance or kailangan mo ang taas. Kasi tinatawag ka dito no? Kasi parang, kung titignan ko dito si Candles, parang gusto niyang magkaroon ka ng enlightenment sa buhay mo, sa mga, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Kaya handito rin yung sitwasyon na baka nakakalimutan mo na siya or you need to connect more, no? Sa itaas. Peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Maaaring iba sa inyo siguro when it comes to an abundance, siguro may mga lungkot or may mga pinagdadaanan kayo, kung related mo siya sa anak nyo or something sa buhay nyo. Siguro, kaya isa rin ito sa tinatawag kanya na wag kang makakalimot at tumawag at humingi sa kayo ng tulong. Kasi siya ang magiging guide mo at siya ang bahala sa iyo, no? Meron tayong 10, 13, 16, 26, 23. Baka related sa iyo ang mga number na iyan. Okay, meron tayong Virgo, Aries, Pisces, Sagittarius, and Gemini. Okay, iba sa inyo mahilig kayo sa kape, no? Sa nakikita ko dito. Okay, may mga wino-worry kayo, no? Sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, siguro may mga bagay na medyo stress, mga kaba, pag-aalala, no? O ano man yan, o may mga depletion, may mga siguro, sa iba sa inyo, there's a disease, or maari naman din na may mga pinagdadaanan lang kayo na bigat ng nararamdaman sa iba. Sana walang may sakit. Sana walang may sakit. O sana walang ding magkasakit, no? O baka feeling emotions ka lang, no? May mga bagay na you need to commit kasi may mga challenge na pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo this time mo. You need to commit and be responsible. Kailangan mo rin na disiplina and tatandaan mo, you need to structure. Kailangan mo magkaroon ng structure sa sarili mo. No? Discipline, limit yourself, foot boundaries, no? Sinasabi rin dito. And then, syempre, andito rin yung situation na mag-ingat ang lahat. It's a warning lang naman to, hindi naman to lahat. Pero maaring makaka-receive ka lang ng information or makaka-receive ka ng news something sa iba sa inyo, ha? Baka ganun lang, no? Mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay. Baka mahiwa kayo, matuso kayo, ikaw or malapit sa'yo, no? Baaring bata, o kaya masugatan siya o naman sitwasyon yan. Warning lang naman to, there's an accident. May mga biglaang mangyayari. May nakikita kong hospital, doctor, surgery. Yan, mga surgery. Maaring hindi sa'yo or maaring information, makaka-receive ka lang ng information sa iba sa inyo. Pero mag-ingat pa rin kayo. Siyempre, kaya isa rin dito na, kaya rin siguro na itinatawag kayo sa taas, ano, for your guidance. No, hindi naman masama Hindi naman masamang humingi o magpa-guide tayo sa taas, no? Kaya rin isa rin inyo, no? Baka iba na, baka meron din ako nakikita na I hope wala.
I hope hindi, no? Siguro iba sa inyo, nagwi-wish kayo o handun yung dreams na gusto mo na magka-baby, pero medyo nahihirapan ka. When it comes kung ganun ang nasa thinking nyo, siguro this is the time na kailangan nyo muna magpa-check up, no? Kailangan na may mga bagay na kailangang ayusin, ayusin, o kung kailangan magpaalaga kayo. Or kung kayo na may buntes or manganganak kayo, mag-ingat kayo. Yun ang payo ko lang sa'yo, mag-ingat kayo. Huwag kayo masyado maano sa stress, sa pag-iisip, or ganun din naman sa mga gusto magbuntis. Huwag kayo masyadong overthinking kasi isa rin yung isa yung stress sa hindi kayo magka-baby. Diba? O yung iba naman na may mga nag-baby na, ganyan, mag-ingat pa rin kayo. Sana walang malaglagan, siyempre. Hope, diba? Kaya handito rin yung tinatawag kayo sa taas. May mga new member of the family. Ako nakikita dito. Iba-ibang klase ang new member of the family. Baby, kasamahan sa trabaho, or pet. Ako nakikita ko, ano man yan. Doon sa new beginning happen sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. May mga bagay na kailangan i-progress yung goal na gusto mong maganap kasi may mga wish come true ako nakikita sa'yo. Ang kailangan lang sa'yo dito is panindigan mo. Kung if you have a desire, o kailangan mo panindigan, kailangan mo actionan. Diba? Pero, pag-isipan mong maigi yung mga bagay-bagay na yun. Kailangan i-research mo muna, ano ba talaga yung gusto mo, paano ba gagawin, dapat ba. No, you need to research, you need mong mag-aral kung kinakailangan, pag-aralan kung kinakailangan, sa nakita ko sa iba sa inyo. Yun. May mga wish come true na pwedeng ma-delay, may mga wish come true na pwedeng hindi pa sa ngayon makakamit sa iba sa inyo. Hindi naman lahat siguro kayo. May mga bagay na hindi ibibigay pa sa inyo lahat, no? Kaya huwag kayo masyado mag-worry, kaya andito rin siya. Sa nakita ko dito. Iba sa inyo, handun yung sitwasyon na medyo may mga dinidream kayo, no? There's a dreams come true or medyo inspired. Yan, may mga siguro mga sumasagi sa isip nyo, may mga naiisip kayo, mga ganyung sitwasyon. May mga kasiyahan na magaganap sa iba, no? Kung ano mga klaseng kasiyahan yan, o wini-wish mo na sana ganito, sana ganyan, no? Sana magkabati na kami ng nakaaway kung sino man siya, 'di ba? Sana maging okay ang lahat. May mga ganung situation din ako nakikita sa iba sa inyo. May pupuri daw sa inyo or may mga papuri na magaganap o mangyayari in life. Tingnan natin ang iyong energy ni Libra. Mag-ingat kayo sa pagnanakaw, ha? Iba sa inyo may mga sikreto or someone is may secret, may tinatago. Maaring nagiging masikreto ka o kaya when it comes sa secret, iba-iba kasi. Halimbawa, sinisikreto mo na nalulungkot ka, nai-stress ka, nadidepress ka kasi ayaw mong makita ng mga nasa paligid mo na ganun ang sitwasyon mo. Kumbaga ayaw mong maapektuhan sila, di ba? Energy ni Libra. Okay, ang energy mo ay Devil. Devil agad ng aga. Okay, ang energy mo, andito ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na maaaring nagkakaroon ka ng thinking, no? Parang you're planning for something, o kaya may mga hinihintay ka kasi maybe you're stuck or hindi yung sitwasyon na may mga bagay ka na you try to make it balance. Alam mo yung mga ganang sitwasyon. Yan. Kung baga, hindi yung thinking mo na nagkakaroon ka ng option sa buhay mo na ano yung mga dapat mo i-transform, ano yung mga kailangan mo i-let go. Magkakaroon ka ng self-evaluation this week sa nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay na want to prepare, may mga bagay na maaari kang need to discover, o may mga bagay na you don't know how to proceed, if you want to take it action na ba or hindi pa, deciding to stay or to go na. Hindi yung anticipation mo, no? Hindi yung iba sa inyo is expansion ito, no? Sa nakikita ko dito. Expansion when it comes sa halimbawa sa buhay, 'di ba? Kung okay sa relasyon, kung
Kumbaga, yung mga pangarap sa buhay, paano ko makakamit to, paano ko thinking, no? Mga ganun, pagpaplano sa nakikita ko sa inyo. Or maaari may hinihintay ka, no? O may hinihintay ka na gusto mo mangyaring pagbabago in life this week. Yan, yung nakikita ko sa'yo dito. No, may mga sitwasyon na maaring need to let go or may mga sitwasyon na need to decide this week sa nakikita ko dito sa iba sa inyo. Kasi tatandaan mo, no? Kasi may blockage ka this time. Andito ka sa sitwasyon mo na you're holding back to change to your best version. Kaya may mga bagay na kailangan na matuto o matutunan, no? Yung mga bagay na kailangan i-change yung mga decision if ever na meron o need to transfer or need to awake, no, sa buhay. Kung sa mga aspeto ng buhay mo. Kung may mga bagay na hindi mo pa kayang i-let go, need to let go na rin. Pero it's up to you yun. Pero sa ngayon kasi nagkakaroon ka ng blockage. Ano ang, sandali lang. Wala pa akong tanong eh. Ano ang parating kay Libra? Kung you are in a place na medyo toxic o yung mga hindi magandang situation, siguro need to let go na rin talaga. Siguro yun, no? Toxic place, yan, kung saan mga aspeto ng buhay mo, o if you have an addiction in life, di ba? Halimbawa, may mga bagay na hindi naman nakakaganda sa'yo, let go mo na lang yun. Kaya yung energy mo this week, lumabas talaga siya. Something thinking, waiting, and planning. O kaya preparing. May mga bagay kasi na hindi ka rin mapakali. Saka iisip din siguro. Parating. Ano ibig mo sabihin? Okay. Ang parating sa'yo, hindi ko lang alam kung ikaw ito or someone, may taong hindi makikinig. Yun na nakikita ko. May taong hindi siya makikinig. O kaya may taong lutang. Kumbaga, diba, kinakausap kita. Pero nasa iba yung utang mo. Ganun. Ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko dito ay nagkakaroon, ang parating kasi sa'yo, andito ka sitwasyon mo na na you're feeling boring, feeling stuck, yung mga ganyan, stagnant ang nakikita ko sa'yo dito, no? And then also, andito yung sitwasyon na hindi ka, parating kasi sa'yo, hindi ka makapag-focus sa mga goal mo this time. So nakita ko dito, halimbawa, ang goal mo is to develop yung money mo, 'di ba? Makaipon ng pera, pero hindi ka makaka-focus doon. May stagnant ka. Kasi maraming lalabas na pera o mas may mga gagastusin ka. Kaya handun ka sa sitwasyon mo na kahit na magkaroon ka ng pagpipigil o you guarding your space or yourself na para hindi gumastos, hindi mo magawa. Sa iba naman sa inyo is makakaramdam kayo ng katamaran. Ganyan, baka medyo bumigat ang pakiramdam nyo. Yan, ang nakikita ko dito. And then also, ang parating din sa inyo is, hindi daw kayo makakapag-desisyon kaagad. Parang, yung for decision. Kaya kailangan, when it comes sa pagdidesisyon sa buhay, medyo maging patient ka. Kumbaga, wag mag-agad-agad o kaya maging responsable ka. No? Baka kasi this week maging irresponsible yung actions mo, no? Ako nakikita dito. Pag-isipan mo munang maigi, no? Kasi nagkakaroon ng lack of success dito Sa nakita ko, parang may mga bagay na hindi mo mapag-iisipang maigi at magkakaroon ng mga deep wound, kaya medyo hurt, ganyan sa nakita ko dito, medyo lungkot or sadness itong nakikita ko sa'yo. Halimbawa, may nanghiram ng pera, di ba? Umuo ka kaagad, pero kung tuusin, ikaw wala ka rin naman. Mga ganun. Pag-isipan mo maigi, lahat ng decision mo, pag-isipan mo maigi, kasi mapo-for decision ka daw this week. Tingnan natin ang dapat iwasan.
Ano pong dapat iwasan? Baka dito rin yung sitwasyon na may humingi sa'yo ng tulong, diba? O kaya may tutulungan ka. Pero pag-isipan mo may dapat iwasan ni Libra. Ano yun? Okay, ang dapat mong iwasan is yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. No? Hindi ka mag-focus sa mga iyong manifestation and desire mo. Kumbaga, hindi ka makafocus doon. Yung hindi mo ma-achieve at ma-fulfill yung mga gusto mo. And syempre, iwasan mo yung maging is not to be matured. Kailangan sa iyo this time is a maturity. Kailangan sa iyo is, alam ko naman lahat kayo maturity. Kumbaga, siyempre, minsan nasisiksik kasi yung life natin. Pero natural yun sa buhay, no? Yun, medyo iwasan mo. Kung may mga bagay na unfinished business, i-finish mo na yon, no? May mga bagay na wag na i-delay to success. May mga bagay na iwasan mo ma-stagnant. Iwasan mo yung, hindi ko naman na sinasabi lahat kayo, yung pagja-judge ng tao o pangmamaliit ng iba o ng sarili o yung mga tao na nang ganun ang ugali, umiwas ka doon, no? Iwasan mo malack of confidence or iwasan mo rin yung mag-focus to a loneliness, mawala ng pag-asa, o kaya yung ma-disconnect ka to focus sa mga gusto mo ma-achieve sa buhay. Ganun, yung mga gusto mo ma-fulfill sa buhay. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo na pilit, pulling yourself sa isang bagay, sa isang sitwasyon na hindi naman makakagod sa'yo. Ibig sabihin, halimbawa lang to ha, halimbawa, o kaibigan mo, kapatid mo, o karelasyon mo. Nagkahiwalay kayo because may cause, syempre. Nangyari yun kasi kinakailangan mangyari. Pero ang may kasalanan yung isa. Don't fool yourself dun sa bagay na yun kasi siya yung may kasalanan. Diba? Huwag mo ibaba yung sarili mo. Mga ganun siguro. Kasi, alam mo why? Kasi, may mga bagay kasi na kailangan ma-enlighten yung tao na nagkasala eh. Alam mo yun? Kasi, once na inahabol mo siya, once na ganun ang ginagawa mo sa kanya, hindi niya malalaman na mali pala siya. Malalaman niya, ay, tama ako. Diba? Kaya, wag ganun. Medyo yun ang medyo iwasan mo sa nakikita ko dito. Pero, it's up to you paano mo i-handle yung mga bagay. Kumbaga, may mga bagay na pwede ka rin mag-no. Tatandaan mo, pwedeng wag kang lang yes ng yes, ganyan. Tingnan natin na yung love. Love is sa lahat. Ay, ano ko na sa gilid. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Libra this week? Hindi ba sumasakit yung likod niyo? Kasi may sakit kayo sa badang likod. Okay, when it comes, may ano. Okay, when it comes sa love, no? Sa nakita ko, when it comes sa love, maaaring nagkaroon ng breakup or magkakaroon ng breakup. Hindi man siya breakup, siguro andun yung sitwasyon na nagkaroon ng conflict o hindi kayo nagkaintindihan, ano? Sa nakita ko, and isa sa inyo or pareho kayo is need to heal. Sa nakita ko, ito, andun yung burden, struggle, problem in this relationship. Maaaring may mga point na hindi man kayo dun sa point na yun na nagkahiwalay or hindi na-conflict, na-disappoint ka sa kanya or siya sa'yo. No, maaring doon pinagdadaanan kayo na pain or mga intense situation, ganyan. May mga pinagdadaanan kayong sadness in this relationship. Yan, mga heartache. Maaring isa sa inyo nalilito. Kami pa ba? Dapat pa ba? Ano pa ba? O hindi na dapat. Mga ganang sitwasyon, ano?
Kasi andito na si Three of Swords sa nakikita ko dito. Kumbaga nandun na yung burden. Kumbaga nandito ka rin, kasi isa sa inyo, no? Isa sa inyo kasi, kumbaga when it comes to sa relationship na to, may struggle. Isa sa inyo ng kalab team mo, kalab team, asawa man yan, boyfriend, girlfriend, is meron siyang boundary sa sarili niya. Maaring may mga bagay na hindi niya sinasabi sa'yo, may mga bagay na wala kang alam. No, may mga bagay na ayaw mong pakailaman mo siya doon sa bagay na yon. Maaring may natanong mo siya pero hindi niya sinasabing totoo, or may mga hindi lang niya gustong sabihin sa'yo. Or ikaw ito ha, yun na nakikita ko in this relationship. Kaya in this relationship sa iba sa inyo is in a painful situation. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Medyo masakit, kung ano man yung sitwasyon na yan, yun ang nakikita ko dito. Sana hindi nyo energy yan. And this is a time siguro na it's time to heal. Okay na kailangan, no? Kailangan na rin kasi is ma-enlighten ng isa sa inyo, ikaw man or siya, sa nakita ko dito. Kasi maaring iba sa inyo is napapasok kayo sa hindi magandang relationship. Sa iba maaring may third party or handle lang talaga yung may lihim lang talaga ang isa sa inyo or nagkaroon na talaga ng separation. Hando yung depression no? Hando yung heartache. Kailangan mo rin ma-learn from the experience when it comes sa relationship. Kamusta ang money ni Libra? So iba hindi naman yan separation, siguro nag-away lang kayo. Ganyan. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Money, Libra. Okay, when it comes sa, ano yun? When it comes sa money mo, andito kasi sa sitwasyon mo, oo, may pumapasok, no? There's abundance naman ako nakikita. Yun nga lang, siyempre, andun pa rin yung thinking na naiisip mo na, ay dati ang laki ng sahod ko, yan, dati ganito yung sahod ko, pero ngayon kakarampot. Ganun. Medyo nagkakaroon ng pagkukumpara sa nakaraan at sa ngayon na sinasahod, sa nakikita ko sa inyo. Pero hindi ka naman nawawalan sa nakikita ko dito. Yun nga lang, parang mas nararamdaman mo kasi ngayon yung pagod. Alam mo yung konti yung sahod mo, parang syempre, di ba, parang nakakapagod, ito lang yung sinahod ko. Parang ganun, di ba? Mararamdaman mo yun eh. Pero pag marami kang sahod, ay nako, gusto ko pa magtrabaho, ganyan. Gusto ko pa mag-overtime kasi ang laki ng sahod. Pero yung kakatiting lang yung sahod, parang doon mo nararamdaman yung pagod, di ba? Sa iba sa inyo. Kaya nakita ko sa'yo, when it comes to your money, oo, nakakapagod. Nagkakaroon ng comparison when it comes sa the past and sa ngayong sahod sa nakita ko dito sa iyo. Maari din na dito kasi sitwasyon mo na you're thinking for a travel, kaya ganun din na baka nag-iipon ka rin dito sa nakita ko dito. Pero hindi ka naman nawawalan. Kumbaga, siguro may mga bagay na pinag-iipunan mo or may mga bagay na pinagbibigyan mo o halimbawa anak mo o pamangkin mo o karelasyon mo, kung sino man yan or family mo, binibigyan mo ng pera or tinutulungan mo sila sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito, may pagbigay kasi, may pagbibigay sa ibang tao. Or maaring meron kayong lakad or may mga outing, ganyan, sa nakikita ko sa iba, or may travel ka, ganyan. May mga departure sa iba. Pero may pumapasok kahit papaano, may abundance naman. And handin naman yung happiness mo, kumbaga, handin yung sitwasyon na okay ka sa sinasahod mo sa ngayon. At least hindi ka nawawalan. Yun ang the best. Blessing talaga. Tingnan natin na iyong career or job. Anak, ano ba yun? Ano ba yun? Para naglakad lang sa luneta.
When it comes sa career, o sa job mo, yung iba dito maari nagbago na ng ano, no, career or job. Maaring may mga bago na kayong papasukan, o kaya may mga bago na kayong a-applyan, o kaya may mga bago na kayong pagkakakitaan this time sa iba. May trabaho na kayo pero may bago pa kayong pagkakitaan. Sa iba naman sa inyo, you are thinking, no? Na maaring gusto mo na ng panibagong trabaho, gusto mo ng bagong career sa iba sa inyo. Parang handun kasi sitwasyon mo na gusto mo na kasi magkaroon ng mas malaking ipon o mas malaking kung kumbaga kahit konting makaangat man lang na sahod ano sa iba sa inyo. Yung sa nakita ko sa iba sa inyo. O sa iba naman sa inyo, halimbawa kung hindi ka naman umalis diyan sa trabaho mo, maaari magkakaroon ng offering of a level up when it comes sa trabaho mo, sa nakikita ko ito, o sa career mo. Magkakaroon siya ng level up. Ibig sabihin, there's a new beginning situation. Maaari magkakaroon ka ng transformation when it comes maaring may mga unexpected change happen, baka ma-promote ka na, or maaari naman sa inyo is magkaroon na kayo ng level up, mga ganyang sitwasyon no, sa iba sa inyo. Kung magkakaroon ng mga revert, or sa iba sa inyo, maaring end of the contract, ay na, may mga new contract na, di ba? Ganyan. Kumbaga, there's a new life or there's a new situation happen when it comes sa career or sa trabaho mo this time. May mga bagay na nag-e-end na, and may mga bagay na nag-uumpisa na sa iba sa inyo. May paglipat, baka maari nga iba sa inyo is iba-iba ang paglipat paglipat ng position, paglipat ng level, paglipat ng trabaho, ng lugar, ng pwesto, yung mga ganun sitwasyon. May mga paglipat situation ako nakikita sa iyo. Ano pong advice kay Libra? Anak ko ta sa ulo ni Mami. Alagaan niyo yung sarili niyo, ha. Wow, ang attractive lang. Saan ka dyan? Uy, alam mo ba na maraming naiinis sa'yo, Libra? Maraming naiinis sa'yo. Paganahan dito yung may mga tao na alam mo yun sa overconfident mo. Yung overconfident ka, parang na-over din sila sa'yo. Ganyan, na-over sila na maaaring naiinis sila, ganyan. Andin yung mga sitwasyon na may mga hindi agree sa'yo, kumbaga. Nagkakaroon ng competition o may mga bagay na nagkakaroon ng tension, may mga conflict, maalaki man o maliit yan. And then also, maaari may mga nag-aaway na magkakapatid, kasama sa trabaho o karelasyon. So, nakita ko dito, no? Or maaari din naman na handoon yung sitwasyon na nagkakaroon ng third wheel sa iba sa inyo. Kaya nagkakaroon ng conflict. And then, maaari din na hindi ka nakakasundo ng karelasyon sa iba dito, no? Kasi maaring iba sa inyo is same sex ang nakikita ko sa dito. Maaring gano'n, kaya minsan siguro handun yung conflict nyo o hindi kayo nagkakaintindihan. Sa iba sa inyo is nagkakaroon ng mga pinag-uusapan related to a money, related to a territorial, or hindi may mga natatapakan ng ego o ng pride nila, o andito yung mga lack of cooperation, coordination situation. Maaring may mga taong hindi agree sa'yo, may mga taong naiirita sa'yo, no? Or ikaw rin, gano'n. When it comes to advice, focus to yourself, value yourself, confident, speak out, and then peace. You need to finding peace, no? Kumbaga, teamwork, harmony. Alam ko naman na teamwork ka. Kumbaga, hayaan mo na lang sila, yung mga tao na no? Huwag kang masyadong ma-frustrate or huwag kang masyadong magpa-trap or magpa-stuck dun sa mga bagay na nagkakaroon ng hindi magandang energy sa sitwasyon mo this time. Kailangan mo lang na stand your ground, no? Kumbaga na dito yung sitwasyon na yun. Pahalagan mo yung mga tao na willing na makapag-cooperate sa'yo at nagmamahal sa'yo. Doon ka lang mag-focus. Siyempre, huwag mo pababayaan palagi yung sarili mo. Alam ko naman na you always focus sa sarili mo kasi andito kasi sitwasyon mo na palagi mo inaalagay yung sarili mo, kailangan always beautiful, palaging kang pogi, kailangan kang mabango, kailangan gusto mo sexy ka, gusto mo ganito ka, gusto mo ganyan ka. Handun ka sa sitwasyon na yun no? Pero alagaan mo rin yung mata mo, maari iba sa inyo or someone, no, medyo
Nanlalabo yata yung mata o meron kayong um, ano ba to? Sakit sa mata. Kung ano man yan. Arigato namaste, God bless.